Naisip mo na ba kung anong oras nga ba talaga dapat matulog ang isang senior na lampas 70 taong gulang? Maraming Pilipino, lalo na ang ating mga lolo at lola, ang sanay sa maagang paggising. Madalas bago pa sumikat ang araw ay gising na para magdasal, magwalis ng bakuran o maghanda ng almusal. Ngunit pagdating sa oras ng pagtulog, kadalasan ay napapabayaan ito. May ilan na natutulog ng hating gabi dahil sa panonood ng TV o pakikipagkwentuhan, habang ang iba naman ay madalas na napapaidlip sa hapon kaya hirap nang makatulog sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral, ang kalidad ng tulog ay mas lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Hindi lamang ito tungkol sa haba ng tulog, kundi pati na rin sa tamang oras nito. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pahinga dahil ito ang nagbibigay lakas upang magampanan ang pang-araw-araw na gawain mula sa pag-aalaga ng apo hanggang sa simpleng paglalakad sa palengke. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng mga doktor? May best time ba talaga para matulog ang mga senior? At paano ito makakatulong upang maiwasan ang sakit tulad ng alta presyon, diabetes at problema sa puso? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga rekomendasyon ng eksperto kasama ang mga praktikal na payo na akma sa pamumuhay ng isang Pilipino. Dahil ang tamang tulog ay hindi lamang pahinga, ito ay susi sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung anong oras madalas kang natutulog sa gabi. Sa tingin mo, tama ito. Okay, simulan na natin. Ayon sa mga doktor at sleep experts, ang ideal na oras ng pagtulog para sa mga taong edad 70 pataas ay nasa pagitan ng alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Maaring mukhang maaga ito para sa iba, ngunit may malinaw na dahilan kung bakit ito inirerekomenda. Batay sa mga pag-aaral sa larangan ng sleep science, habang tumatanda ang isang tao, nagbabago ang kanyang circadian rhythm o body clock. Ayon sa pananaliksik ng mga institusyon gaya ng National Sleep Foundation, mas maaga nang nakakaramdam ng antok ang katawan ng mga senior at mas maaga rin silang natural na nagigising sa umaga. Kaya kung pipilitin ng isang nakakatanda na magpuyat, maaring hindi na siya makakuha ng sapat at dekalidad na tulog na mahalaga para sa repair ng katawan at utak. Sa Pilipinas, karaniwan ang panonood ng telebisyon hanggang gabi, paggamit ng cellphone o pakikinig sa radyo bilang pampalipas oras. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang exposure sa ilaw, lalo na ang blue light mula sa TV at gadgets, ay nakakapagpigil sa produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong para makatulog ng mahimbing. Kapag nabawasan ang melatonin, mas nahihirapan ang isang tao na makatulog at mas nagiging putol-putol ang pahinga. Ipinapakita rin ng ilang pag-aaral na ang kakulangan sa tulog sa matatanda ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, alta presyon, diabetes at maging ng memory problems tulad ng demensya. Sa karanasan ng maraming matatanda, mas magaan ang pakiramdam kapag maaga silang natutulog at gumigising. Mas malinaw ang kanilang pag-iisip, mas maayos ang mood at mas may lakas sila para sa mga simpleng gawain tulad ng paglalakad sa umaga, pagdidilig ng halaman o pakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Ayon pa sa mga geriatric experts, ang consistent na sleep schedule ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng immune system at pag-iwas sa stress at depresyon. Kaya kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay lampas na sa 70, subukang i-adjust ang oras ng pagtulog at sundin ang natural na ritmo ng katawan. Ang simpleng pagbabagong ito ay hindi lang tungkol sa pahinga. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas mahaba, mas masigla at mas malusog na pamumuhay. Hindi lamang oras ng pagtulog ang mahalaga, kundi pati ang kalidad nito. Isang bagay na madalas hindi nabibigyang pansin ng maraming senior sa Pilipinas. Marami sa kanila ang nakakaranas ng tinatawag na putol-putol na tulog, kung saan sila ay paulit-ulit na nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Karaniwang dahilan nito ang madalas na pag-ihi, pananakit ng kasukasuan, hirap sa paghinga, o kaya'y biglaang pagmulat ng mata ng walang malinaw na dahilan. Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng sleep science, kahit tumatanda na ang isang tao, nananatiling mahalaga ang 7 hanggang 8 oras na tulog bawat gabi. Ngunit sa realidad, kadalasang nahahati ito sa maiikling yugto, kaya bumababa ang kalidad ng pahinga. Dahil dito, napakahalaga ng pagkakaroon ng maayos at disiplinadong sleep routine. Halimbawa, inirerekomenda ng mga eksperto na iwasan ang pag-inom ng kape, tsa o anumang may caffeine sa hapon, lalo na pagkatapos ng alas 3,
dahil maaari nitong maantala ang pag-antok. Gayon din, ang mahabang siesta sa hapon na bahagi na ng kulturang Pilipino ay dapat limitahan sa 20 hanggang 30 minuto lamang. Ayon sa research, ang sobrang haba ng tulog sa araw ay nakakaapekto sa circadian rhythm o natural na body clock na nagiging sanhi ng hirap sa pagtulog sa gabi. Mahalaga rin ang kapaligiran ng pagtulog. Ang kwarto ay dapat tahimik, may maayos na ventilasyon at hindi masyadong mainit. Maraming lolo at lola ang mas komportable sa electric fan kaysa aircon at walang problema rito. Ang mahalaga ay presko at komportable ang pakiramdam ng katawan. Bukod dito, ang mga simpleng gawain tulad ng pagdadasal o tahimik na pagninilay bago matulog ay may malaking epekto sa pagpapakalma ng isip ayon sa mga pag-aaral tungkol sa relaxation techniques at stress reduction. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabagong ito sa pang-araw-araw na routine, maaaring mapabuti ang kalidad ng tulog. At tandaan, ang maayos na tulog ay hindi lamang pahinga. Ito ay isang natural na gamot na tumutulong maiwasan ang mga seryosong sakit tulad ng high blood pressure, mahinang memorya at iba pang karamdaman na karaniwang nararanasan sa pagtanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. May mga kapalahunan na kahit sinusunod na ang tamang oras ng pagtulog, nahihirapan pa rin ang isang senior na makatulog. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pang-araw-araw na gawain. Ayon sa mga pag-aral sa larangan ng sleep medicine, ang katawan ng tao ay may natural na body clock o circadian rhythm na naaapektuhan ng galaw, liwanag at routine sa araw-araw. Kapag kulang ang pisikal na aktibidad, mas nagiging magaan ang pakiramdam ng katawan sa gabi, kaya hindi agad dumarating ang antok. Kaya naman, inirerekomenda ng mga eksperto ang regular na paggalaw tulad ng paglalakad sa umaga, pagdidilig ng halaman o simpleng pagwawalis sa bakuran. Ang mga gawaing ito ay tumutulong upang mapagod ang katawan sa natural at ligtas na paraan, lalo na para sa mga edad 70 pataas. Sa Pilipinas, kapansin-pansin na maraming matatanda ang nananatiling aktibo sa komunidad, dumadalaw sa misa, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay o nag-aalaga ng apo. Ayon sa pananaliksik, ang ganitong uri ng social engagement ay hindi lamang nakakapagpasaya kundi nakakatulong din sa pagpapababa ng stress hormones na mahalaga para sa mas himbing na tulog. Bukod dito, ang tamang pagkain sa gabi ay may malaking epekto rin. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang mabibigat, maalat at matatamis na pagkain bago matulog ay maaaring magdulot ng discomfort, acid reflux o biglaang pagtaas ng enerhiya na nakakasagabal sa pagtulog. Mas mainam ang magaan na hapunan tulad ng sopas, gulay o prutas upang mas madaling makapagpahinga ang katawan. Hindi rin dapat maliitin ang epekto ng sikat ng araw sa umaga. Ang exposure sa natural na liwanag ay tumutulong sa produksyon ng melatonin sa tamang oras ng gabi na siyang responsable sa pakiramdam ng antok. Sa mga probinsya sa Pilipinas kung saan mas exposed ang mga tao sa araw at mas simple ang pamumuhay, mas napapanatili ang natural na ritmo ng katawan, kaya mas maayos ang tulog ng maraming matatanda kumpara sa mga nasa lungsod. Sa huli, malinaw na ang magandang tulog ay hindi lamang nakabasa sa oras ng paghiga. Ito ay bunga ng tamang balanse ng aktibidad, nutrisyon, liwanag at tahimik na pamumuhay araw-araw. Pangwakas na kaisipan. Sa kabuuan, ang tamang oras ng pagtulog para sa mga senior edad 70 pataas ay karaniwang nasa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9 ng gabi, ayon sa payo ng mga doktor at batay sa mga pag-aaral tungkol sa circadian rhythm o natural na body clock ng tao. Ipinapakita ng pananaliksik na habang tayo'y tumatanda, mas maaga ring inaantok ang ating katawan at mas nagiging sensitibo sa kakulangan ng tulog. Ang mga eksperto sa larangan ng geriatrics ay nagsasabing ang 7 hanggang 8 oras ng tulog bawat gabi ay mahalaga upang mapanatili ang malusog na puso, malinaw na pag-iisip at matibay na resistensya laban sa sakit.
Ngunit higit pa sa oras ng pagtulog, ang tunay na susi sa mabuting kalusugan ay ang pagkakaroon ng consistent na routine, pare-parehong oras ng pagtulog at paggising araw-araw at pagsunod sa malusog na pamumuhay tulad ng tamang pagkain at banayad na ehersisyo. Sa kulturang Pilipino, kung saan pinahalagahan ng pamilya, malasakit at simpleng pamumuhay, mas nagiging posible at natural ang pagbuo ng ganitong mga gawi. Ang maagang pagtulog ay hindi tanda ng kahinaan o katandaan. Ito ay simbolo ng disiplina at pag-aalaga sa sarili. Para sa ating mga mahal na lolo at lola, ang bawat oras ng mahimbing na tulog ay hindi lamang pahinga, kundi isang mahalagang proseso ng paghilom ng katawan kung saan inaayos ang mga cells, binabalanse ang hormones at pinapalakas ang immune system. Ayon sa mga pag-aaral, ang sapat na tulog ay nakakabawas din ng panganib sa mga karaniwang sakit ng matatanda tulad ng high blood pressure, diabetes at memory decline. Kung ikaw ay may magulang o kamag-anak na senior, hikayatin silang sundin ang tamang oras ng pagtulog. Minsan, simpleng paalala lamang o pagsabay sa kanilang routine ay malaking tulong na. Tandaan, ang pagtulog ay hindi luho. Ito ay isang pangunahing pangangailangan ng katawan. Sa bawat gabing maaga at mahimbing ang tulog, mas nagiging handa ang katawan na harapin ang panibagong araw na may lakas at sigla. Kaya simulan na ngayong gabi, patayin ang ilaw ng mas maaga, iwasan ang sobrang paggamit ng gadget at hayaang magpahinga ang isip at katawan. Dahil sa tamang tulog, hindi lamang humahaba ang buhay, mas gumaganda rin ang kalidad nito kasama ang mas masayang oras kasama ang pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.